oras po natin mga kapuso ay, wala ba o siyam? Anim na minuto. Baka lipas ang kapito ng umaga, alas 7:06 na po. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio. Super Radio. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa mga nationwide, worldwide, netwide. Para sa Lunes ng umagang ito, ikasyam na araw ng buwan ng Nobyembre, taon 2020, November 9, 2020. Super Radio. Ay, panahon po ngayon ng mga bagyo mga kapuso Ang bagyong si Tonyo nakalabas na ng teritoryo ng Pilipinas, pero ang bagyong si Ulysses namataan naman sa bahagi na lungsod ng Surigao sa Surigao del Norte. Pagdedeklara ng state of calamity sa tatlong rehiyon na binayo ng super bagyong Rolly, inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mga kinatawan ng United Nations nagtungo sa Albay para alamin ang pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Mga eksperto patuloy ang pag-aaral sa Lagundi bilang tinatawag na supplementary treatment sa mga tinamaan ng COVID-19. PhilHealth naglaban bawi sa unang pahayag na sasagutin nila ang dialysis at yung pagkaka-hospital confinement ng kanilang mga membro kapag lampas na ito sa itinakdang limit ngayong taong ito. National Economic and Development Authority NEDA nagbabala sa mas mataas na presyo ng pagkain dulot naman ng nagdaang bagyo na sinabayan pa ng epekto ng African Swine Fever. Mga kumpanya na lang sinasang magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. At Pangulong Rodrigo Duterte at mga lider ng iba't ibang bansa nagpaabot na ng pagbati kay US President-elect Joe Biden. Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio DZBB. Bantay Bagyo. Nakalabas na po ng teritoryo ng Pilipinas ang bagyong Tonyo, pero isa na namang panibagong bagyo ang nasa Philippine Area of Responsibility. Pumasok na po sa ating teritoryo mga kapuso ang bagyong Ulysses. Ubusin yata yung letra. Ha? Ubusin yung letra. Nasa yun na. Letter U na po. Mga Ulysses. Huling namatahan sa layong 800 kilometro sa silangang bahagi ng lungsod ng Surigao sa lalawigan ng Surigao del Norte. Taglay ng bagyo ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Buti nilang mahina-hina po ito. At ang pagbukso ng hangin na 55 kilometro bawat oras. Wala pang nakataas na anumang babala ng bagyo sa anumang panig ng bansa. Ang Kabikulan, Silangang Kabisayaan at Rehiyon ng Karga ay makakaranas po ng maulap na papawari na may kalat-kalat na makapagulan, pagkulog, pagkidlat, dulot ng tinatawag na trough ng bagyong Ulysses. Habang ang Kalakang Maynila, ang rehiyon ng Ilocos, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Gitnang Luzon at Calabarzon ay magkakaroon ng maulap na papawari na may kalat-kalat na makapagulan at pagkulog, pagkidlat, dulot ng tinatawag na easterlies at dulong buntot ng cold front. Ito pa mga kapuso, may dagdag pa tayo. Medyo ulan-ulanin po tayo ng konti dito sa Metro Manila ngayong araw na ito. Yun na pala. Bagyo, pangalan po, Ulysses. Super Radio DZBB. Bantay Bagyo. Ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Ang oras po natin mga kapuso ay alas 7:10, 10 minuto makalipas sa ganito ng umaga. Radyo na. TV pa. Tasiya na. Disiplina pa. Muling nakaranas ng pagbaha sa ilang lugar sa Luzon dulot ng mga pag-ulan, dulot ng mga ito ng bagyong Tonyo. Tonyo naman po ito mga kapuso, ulan dala ng Tonyo, isang kalsada sa Daet, Camarines Norte na naman ang nalubog baha dahil sa magdamag na pag-ulan. Magdamag ding inulan ang Tagkawayan sa Quezon. Sa Lopez, Quezon, bagamat hindi pa umuhupa ang baha dahil sa bagyong Rolly, nadagdagan pa ang mga lugar na binaha dahil sa bagyong Tonyo.
Sa barangay Magsaysay naman sa naturang bayan ay napilitang sumakay ng bangka ang mga residente dahil sa baha. Nakadanas din na malakas na pagbuhos ng ulan sa Bulan, Sorsogon na nagdulot ng pag-apaw ng ilog. Sa barangay Managa-Naga ay sa bulan po ito ay umabot hanggang bewang ang taas ng baha, ngunit humupa na ito sa ngayon. Aabot po sa mahigit 600 pasahero ang hindi nakabiyahe sa Port of Batangas. Dulot po na masamang panahon, dala naman ng bagyong Tonyo. Ayon kay Mark Timbal, tagapagsalita ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, agad kasing sinususpinde ang lahat ng biyahe ng barko kapag nakataas po ang babala ng bagyo. Nagkaroon po ng mga pasahero tayo na stranded dyan sa mga puerto natin, lalo na sa Calabar Zone. Alam niyo naman po kasi ang ating reglamento kapag nagtaas po ng storm warning signal, ay nagsususpindi tayo ng maritime activities dyan sa mga puerto natin. Tinig po yan ni Mark Timbal, tagapagsalita ng NDRRMC. Oras po natin uuusad, 11 minuto makalipas sa ikapito ng umaga, alas 7:11 na po. Mahigit 110,000 katao ang napilitang lumikas dahil sa pananalasa ng super bagyong Rolly. Batay sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense o OCD, sa kabuuan ay mahigit 75,000 katao ang patuloy na nananatili sa mga evacuation center. Samantala, mananatili sa 21 bilang po ng mga nasawi dahil sa bagyo, habang 4 ang nawawala pa. 3 sa mga nawawala ay mula sa Ginobatan, Albay, habang ang isa ay mula sa San Miguel, Catanduanes. Ayon sa OCD, aabot sa mahigit 42.8 bilyong piso ang inilabas na pondo ng gobyerno para tulungan yung mga sinalanta na bagyo. Oo, lalo na po dyan sa may kabikulan. Muling nagsilikas naman ang ilang residente sa lalawigan ng Albay dahil sa makapagulan dalaho ng bagyong Tonyo. Nangangamba kasi ang mga residente na maulit ang naranasan nilang pagragasa ng lahar mula ho sa paanan ng Bulkang Mayon nung madalasa ang bagyong Rolly. Tatapos, magalipat na naman. Tinig po yan ng isang lumikas na residente sa Albay. At bilang pag-iingat sa epekto po ng bagyong Tonyo, nagpatupad na ng tinatag na preemptive evacuation sa mga residente na nakatira sa mababang lugar at mga lugar na lantad sa landslide o pag-uupo ng lupa. Walang 44 barangay, yung mga nasa low-lying area, saka nasa mudflow, prone sila sa landslide. Nag-ano na po kami preemptive. Tinig po ni Joy Maravillas ng Ginobatan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa gitna nito, sinabi naman ng pamalang panlalawigan ng Albay na patuloy ang paghahanda po nila sa mga paparating pangbagyo. Nakapahinga tayo ng konti. Pero we are not yet done with November, December. Kasi ito talagang typhoon season namin. Abangan nyo, Ulysses naman. Tinig po ni Albay Governor Al Francis Bichara. Samantala, mula sa Legazpi Live sa Albay, mga kapuso, posibleng pagragasa po ng lahar, mananatiling banta sa ilang bahagi ng Albay, pamalang lokal ng Albay. Naghahanda na sa panibagong bagyo. Andun po ang ating kasamang si Salima Refran ng GMA News. Salima, hello! Joel, nagpaulan man, walang naging matinding epekto ang bagyong Tonyo dito sa Albay. Magdamag, naging maulan noong Sabado habang dumadaan yung bagyong Tonyo. At nagkaroon nga ng evacuation sa mga barangay ng Ginobatan na naapektuhan ng pagragasa ng lahar. Ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, bukod kasi sa baha at landslide, delikado ngayon ang Albay sa lahar at debris flow mula sa Bulkang Mayon. Ipinagpapasalamat naman ng probinsya na hindi direktang tumama ang bagyong Tonyo. Pero abiso nga ng lokal na pamahalaan sa kanyang mga kababayan ay huwag munang pakakampante. Yun nga buwan ng Nobyembre at Desembre yung panahong madalas tumama ang bagyo dito sa probinsya. Pinaghahandaan naman ng Albay ang posibleng pagtama ng bagyong Ulysses. Ayon kay Governor Al Francis Bichara, vulnerable pa ang mga residente sa pagtama ng sunod-sunod na bagyo at ng Super Typhoon Rolly. Basa pa ang lupa at nandyan pa ang maraming hazards na pwedeng makapinsala. Samantala, tuloy-tuloy naman yung dating ng tulong. Kahapon, nagsagawa ng needs assessment ang mga kinatawa ng United Nations at mga bansang Spain at Australia para alamin ang pangangailangan ng mga biktima ng bagyo. Ngayong hapon, maghahain naman sila ng flash appeal sa UN para maging organisado ang tulong ng iba't ibang bansa sa mga biktima ng Super Typhoon Rolly, ang pinakamalakas nga na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Dumating din
Ang Quezon City DRRMO na bukod sa naghatid ng tulong na bigas, relief goods at generators ay nagsagawa rin ng clearing operations sa pamosong Cagsawaruwen. Mula rito sa Albay, ang inyong kapuso sa Lima Resa. Nag-uulat para sa Super Radio DZBB, walang iwanan. Walang iwanan dyan sa Catanduanes. Nandiyan pa rin ang ating kasamang si Ian Cruz ng GMA News. Ian, hello! Sa ngayon nga ay unti-unti nang bumabangon ang ating mga kababayan dito sa Catanduanes, dito sa Virac. Sa tulong ng iba't ibang organisasyon at volunteers, unti-unting nalilinis ang sentro ng lalawigan. May tubig na rin, Joel, sa ilang bahagi ng Virac. Sa cellphone signal naman, sa ating pag-iikot hanggang sa bayan ng Bato at sa area ng bayan ng San Miguel ay may signal na rin ang ilang bahagi. Doble kayo din ang pag-aayos ng linya ng kuryente, lalo na nga dito sa sentro ng syudad. Pagdating naman doon sa mga relief goods, wala namang humpay ang dating nito mula sa DSWD at iba't iba pang organisasyon. Kasama na dyan ang GMA Kapuso Foundation na nakalibot na at nakapagbahagi na ng relief goods, hygiene kits, kumot, banig, mask at maski na nga yung N95 mask sa iba't ibang bayan. Pero Joel, ang tanong nga ng marami, bakit wala pa ring tulong yung iba? Tulad na lamang sa Barangay Kabugaw sa bayan ng Bato na napakalapit lamang sa sentro. Sabi ni ABC President at Kapitana Nenita Taraya, ito raw kasi ang hindi magandang kalakaran sa pamahalaan at tuwing may trahedya, hindi agad maibigay ang tulong dahil sa kabi-kabilang verification. Tila hindi raw naniniwala ang mga kapwa taga-gobyerno nila sa mga report ng mga barangay kaya inaabot ng ilang araw o linggo bago pa nga maibaba ang relief goods sa mga tao. At Joel, sa relief goods pa lang yan, pero mas matagal pa raw kung ayuda sa pagbibigay ng tulong sa paggawa ng bahay ang kanilang i-expect. At Joel, yung iba sa mga relief goods gaya dun sa bayan ng Higmoto ay ini-airlift ng Philippine Air Force dahil nga medyo mahirap pa rin ang pagpunta doon para mabilis ay ginagamitan na ito ng chopper. Okay, Ian, Joel. Ian, si Mike na ito, excuse me pakiulit nga yung lugar na hindi pa nararating ng kwan? Wala pa nakakarating na tulong o relief goods o ayuda? Mike, Saan yan, Ian? Barangay Kabugaw sa bayan ng Bato. Alam mo Mike, pag pumunta Barangay ka doon Kabugaw, bayan ng Bato, dyan sa may Catanduanes, gano'n ba yun? Yes, Mike. Napakalapit lang, Mike, nito sa Virac. Kung nakasasakyan ka, baka hanggang 10 minutes lang ito. At ABC President pa ng bayan, yung kanilang chairman, si Chairman Nenita Taraya. Pero ang nakapagbigay pa lamang sa kanila, Mike, ay isang foundation, ang nakapagbigay pa lamang sa kanila ng tulong. Ay yun nga ang sinasabi niya, Mike, verify. Ganun daw ang ginagawa. Tapos counter check. Sabi nila, kawawa ang mga tao.